Is it on? Hi! Hi! Welcome back to my channel. So, ayun. Hi guys! Welcome back. So, this video is going to be my introduction. Getting to know me. Getting to know me more. Kasi na-realize ko na yung first vlog ko, nag-post ako. Tapos hindi ko pa na-introduce yung sarili ko. Like parang ang bilis, like ang random na nag-post ako agad. Tapos parang ang chaotic niya pa. Like, ang harot, tas ang gulo. So, this video will be about my introduction. Getting to know. Let's go! Hi everyone, I'm Kuya Martin Pajardo. I'm 21 years old and I live at Manila, Pandacan, Manila. So I was born in Bulacan. Bulacan, to be specific, Bulacan, Norzagaray, Bulacan. Ayun, I live there. Dun ako parang lumaki, like yung majority ng childhood ko, dun ako lumaki. Tapos kasi yung nung time na yun, lagi ako parang nagpapaiwan, lagi akong nandun nung bata ako. So, yung mga na-experience ko nung time na yun, majority doon. So, ayun, yung mother side ko kasi, taga Norzagaray, Bulacan. Tapos yung father side ko, yung province ng papa ko, which is sa Bicol. Tapos, as far as I know, guys, na Bicol siya, tapos dito sa Manila. So, ayun, doon ko sa Bulacan, doon ko halos naranasan lahat nung experience ba, parang ganun. Mostly doon yung mga childhood ko. And the background of my name, yung name na napili ko for my channel. Actually, yung background nun is nakuha ko siya sa may drawing ko yung art ko before nung bata ako. Kasi nagmi-mix ako dun ng mga name before. And yung lagi ko nakukuha na name nung time na yun is is UP. Sabi ko, naisip ko, what if yung second name ko, which is yung Martin ko, kunting M, and then like i-mix ko siya with UP. So parang Mio, Peten. UP, Mio, ganon. So parang ayun yung history nung name ko sa channel kung bakit Mio yung nabili ko. And ginagamit ko siya as like my social media name every time. 7 kami magkakapatid and I'm the third to the youngest. So pangatlo ako sa bunso. Dun sa magkakapatid, ako lang talaga yung nag-take ng course na nasa field ng art. Parang gano'n. Like, I'm more on kasi yung mga kapatid ko, yung mga edu, like, teacher, nurse, gano'n, etc. Kasi sabi ko sa sarili ko na kapag pipili ako ng course, ayoko pumili ng course na pagsisihan ko, gano'n. Kasi gusto ko talaga na pipiliin kong course na yung gusto ko talaga. So, di ba, parang I would rather suffer sa course na gusto ko kaysa naman sa hindi, di ba? So, ayun. Actually, it took me so long to find like a school na may ganitong course. Kasi sabi ko, paano kung wala? Like, paano kung wala akong mahanap? Like, paano kung wala akong mahanap na ganitong course? Sabi ko, ganun. Sabi ko, tatry ko maghanap. Tatry kong maghanap ng school. Kasi ang first choice ko talaga is, bala ko mag-De La Salle, like Benil. Kasi yun yung sabi ko sa ate ko.
Tapos sabi ko, if hindi man like pagpalain, it's okay as long as makahanap ako ng school na bigyan ng course. And then, thank God na pinanap akong course na ganito. So, I'm really happy na kahit na parang hindi ko first choice ang UP, it's okay, like at least na may course silang ganito. So let's talk about hobbies naman. Ako, nung bata ako, mahilig talaga ako I mean, obvious naman, nasabi ko naman na I'm an art kid. So, mahilig talaga ako magbasa, mag-drawing, mag-paint, gano'n. Lahat na, like, kahit digital, interesado ako. Kasi, sabi ko, like, na, parang, hindi ko kaya na, like, makita yung sarili ko na, nasa field ng parang education. Parang, kapag one day na kapag nag-aral, pag naging college ako, I mean, okay lang naman siya. Like, I know na I can do it naman. Pero kasi, parang, as in, gusto ko talaga, like, I wanna follow my dream na parang nasa field pa rin ako ng so, and to be honest ka, parang, ang layo talaga ng strand ko before, nung senior high ako, sa course ko today. Kasi, yung strand ko nun is ICT. So, like, coding, gano'n. Tapos, sabi ko, parang, paano ko, i-relate siya? Paano ko siya i-relate sa course na to? Kapag, if ever man na may makuha ako. Tapos, nung enrollment ko, sabi ko na parang, kala ko kasi akala ko like wala ng slot kasi nag-enroll ako online. Like, siya mapindot, hindi ko mapindot yung yung course na to, like yung AFP. Kaya sabi ko, what if like, siya makuha, gano'n. Tapos, tinry ko sa fine arts. Tapos, sabi ko, sige, pag nakuha ko sa fine arts, like, okay naman, like, mahilig naman ako mag-art, gano'n. Even though na parang, gusto ko talaga like, hands-on yung mga tahe, gano'n. Like, more on technical. Tapos sabi ko, okay, na, gagamitin ko na lang siya to improve, like, my skills in arts, gano'n. Which is, okay lang naman siya sa akin, like, wala namang problema. Kaso parang, alam mo yun, sayang talaga kapag hindi ko siya nakuha. So, thank God talaga, like, nakuha ko yung course regardless of like any circumstances. Yung aside sa course ko, sa hobbies, gano'n, mahilig din ako acting. Actually, like, I really love acting. Kasi sabi ko, like, parang someday na kapag may chance or may opportunity na I would try acting. Like, kasi parang na-intrigue kasi ako. Parang gusto ko talaga yung mga ganong field, yung mga acting na. Kasi like, pag may nakikita ko na parang friends, like may friends ako na parang nasa film sila, ganun. Tapos, they do workshops, ganun. Kaya sabi ko like, nakaka-ingit, parang gusto ko siya gawin. Kasi yung kapatid ko, yung dalawa sa kapatid ko na younger sa akin, and then yung bunso, nag-workshop sila ng commercial sila before, nung bata-bata kami. Tapos ako, hindi ko iniisip masyado kasi sabi ko, parang hindi ko siya kaya nung bata ako. Kasi, like, mahihain kasi ako, as in, like, hindi Tapos parang, it took me a long time na maging comfortable sa sarili ko at maging parang to be brave enough na hindi na ako mahihain. So, even though parang hindi ko siya nagawa before, parang nakakasad lang. Pero at the same time, okay lang kasi parang
it opened doors naman for me na parang nakatry rin ako ng iba, na nagawa ko rin yung mga gusto ko, ayun. So, I wanna talk about like, yung why do I started vlogging or bakit gusto kong mag-start mag-vlogging. Actually, before, parang gusto ko na rin naman talaga siya before. Kaso parang hindi ko alam or parang hindi pa ako sure nung time na yun kung paano ko siya sisimulan. Kasi like, ayun nga, diba? Due to like, mahihain ako ganun. So, sabi ko sa sarili ko, like, someday, when I became more comfortable with myself, I will start vlogging. Kasi, alam mo, there are times na may mga ganitong nangyayari sa buhay ko na hindi ko na ba-vlog ba? Or parang nado-document. Kasi like, I wanna look back at it. Parang gusto ko na kapag may nangyayari sa buhay ko, like parang nakikita ko siya, nababalikan ko siya. Kaya yun, like parang sabi ko like, I wanna like step it up, I wanna start vlogging. Na even though na I would start from scratch, na wala agad nanonood, or wala agad nagla-like, it's okay. Kasi ganun rin naman yung ginawa ko before, yung 2020 and 2021. Kasi before, meron akong TikTok 2020 to 2021. So yun, insert na lang natin siya. Yun. Nag-start ako nun. Tapos nung time na yun, parang hindi pa ako masyado parang active na. Pero ayun yung siguro nung time na yun, kasi parang sabi ko, I wanna create a TikTok account. Tapos yung content nun is parang like advice, gano'n. Ayun talaga yung bala ko nung time na yun. Kaso, parang sabi ko, yung gano'n, kasi parang wala akong masyadong makikita nung time na yun. Kasi lalo na nung pandemic, diba? So, ayun, tinry ko siya. Tapos, yung bunso ko palang kapatid, yung nag-influence sa akin sa TikTok. Kasi nagsasayaw-sayaw siya, gano'n. Tapos ayun, so nung nag-start ako ng ganung content, kasi sabi ko parang, like I wanna be different. Kasi parang, feel ko like, as an emotional person, as an emotional human being, parang gusto ko like pag-advise ko. Tapos, it came to the point na, like iba yung content ko throughout, like, the time, parang gano'n, as time passes by. Nag-iba yung content. Tapos sabi ko, what if, mag-post rin ako ng mga content na yung gusto ko talaga gawin. So, ayun, nag-start ako mag-post ng mga, like, manga, anime, specifically BL. Hindi pa alam yun, guys. Kasi, like, sobrang trending ng time na yun. Like, yun nga yung sabi ko kanina, like, it's my prime time na yun. Kasi, like, nag-blow up siya. May mga video ako na nagtitrending. Tapos nag-blow up. Tapos, yung pinaka-proud ako na sumikat. I mean, hindi naman sikat na sikat, pero like, nag-blow up siya. It's like 1.1 million views. Kasi yung isa kong TikTok na naka-pin doon. Ayun, kasi ginawa ko siya sa kusina namin. Tapos sabi ko, na what if like nakahiga lang ako nun. Tapos, what if kumuha mag-video ako sa kusina na parang nasa cafe ako ganun. Tapos mag-video lang ako. Ito nga, like, I wanna like create a video dun sa kusina namin. Tapos, like, without like 2 days before, nag-blow up siya. Kaya sabi ko, like parang ang bilis naman, ganon. Tapos sabi ko, siguro ayun yung nag-motivate sa akin na parang to create more videos. Tapos ayun, and then I took a break for 4 or 3 years. Tapos kasi sabi ko like I wanna pursue or like do the things na I want na gawin.
bago ko siya continue ulit. Kaya ayun, it took me a long time to heal from the things na nangyayari sa buhay ko. Kaya ayun. Pero I'm okay naman na, and I wanna start making contents then again, hopefully. Tapos naisip ko na, since I wanna start vlogging then, what if I step it up and mag-start ako mag-vlog sa YouTube? Kasi sabi ko, wala namang mawawala sa akin, di ba? And I feel like documenting my everything na nangyayari sa buhay ko is it's really parang satisfied ako na parang may nagagawa akong maganda, kasi I can look back at it kapag nagawa ko siya. So ayun, thank God na I'm okay now na nakakagawa na ako ng mga content na gusto kong gawin. Tapos hindi na ako masyado nahihiya, ganun. So ayun, that's the introduction of me. Nice to meet you guys. So hopefully na pag tumagal-tagal, I would make a lot of videos from time to time, and if may special occasion, especially kapag may special occasion, I wanna make a video and then upload. So guys, thank you. Nice to meet you. Okay. So ayun guys, we're gonna tutuloy na lang namin yung ginagawa namin. We'll be back. Bye!